Sa Pilipinas, malayan nakakapag-rally ang kung sino man basta't may kaakibat itong permit mula sa lungsod kung saan niya balak mag-rally. Madalas, ang mga rally ay mapayapang nairaraos na kung saan ang mga rallyista ay binibigyan ng pagkakataong i-ere ang kanilang saloobin at nakaantabay ang mga pulis para siguraduhin na walang mangyayaring karahasan dito. Mariing ipinag-uutos sa mga pulis ang maximum tolerance sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit noong nakarang Miyerkules, nang mag-rally ang mga katutubong lumad at mga militanteng grupo sa may harap ng US Embassy sa Maynila, nauwi sa madugong paghaharap sa pagitan ng mga pulis at rallyista ang dapat sana'y isang mapayapang demonstrasyon. Ayon sa mga rallyista, gusto nilang igiit ang pagpapaalis sa mga tropang Amerikano sa Pilipinas at ang mga pulis ang naging marahas sa pagbuwag sa kanila. Marami sa mga rallyista ang nasugatan at ang ilan sa kanila ay dinampot pa ng mga pulis. Sa hani naman ng mga pulis, marami rin sa kanila ang nasugatan dahil sa di umano'y pinagpapato sila ng mga rallyista. Noong Abril ng kasalukuyang taon, 3 ang naitalang patay habang mahigit 100 naman ang sugatan nang mag-rally ang mga magsasaka sa harap ng National Food Authority Office sa Kidapawan City. Nais ng mga magsasaka na i-release na ng NFA ang 15,000 na sako ng bigas na ipinangako sa kanila ng nooy North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza bilang ayuda dahil sa lumalalang epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan. Ayon sa report, maliban sa mga magsasaka sa Kidapawan, may mga militanteng grupo tulad ng Anak Pawis, Gabriela at Kilusang Magbubukid ang sumama sa nasabing rally. Mayroon ring ibang mga magsasaka galing sa labas ng Kidapawan ang naingganyong umano'y sumali sa rally dahil sinabihan silang magbibigay ng bigas ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan. Noong 2005, sumama ang dating vice-presidente na si Chafisto Guingona sa isang anti-Gloria rally na nauwi sa pambobomba sa kanila ng tubig ng mga pulis. Ang dapat sana'y isang prayer rally lamang, ang grupo ni Guingona ay binugahan ng tubig dahil di umano'y nag-violate sila sa ilang probisyon na nagsasaad kung ano lang ang pwedeng gawin sa isang rally. Pinilit di umano ng nasabing grupo na makalapit sa Malacanang. Noong panahon ng rehimeng Marcos, bago pa man ang batas militar, may mga pag-aaklas na mula sa mga estudyante, makakaliwang grupo, laban sa pamamahala ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ilan sa mga ito ay ang Lapiyang Malaya kung saan mahigit 30 kataong namatay, ang tinatawag na First Quarter Storm noong 1970 na mag-rally sa harap ng Kongreso ang libo-libong katao para iprotesta ang pangalawang termino ng Pangulong Marcos. At sino ang hindi nakakaalala sa Mendiola Massacre noong 1987? Maraming magsasaka ang nasugatan at mahigit 12 naman ang namatay sa madugong pag-disperse sa kanila ng mga anti-riot forces ng gobyerno. Ang nasabing protesta ay bunsod ng paghingi ng mga magsasaka sa di umano'y ipinangako sa kanilang land reform ng namayapang Pangulong Corazon C. Aquino. Para sa Alam Pa News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.